Pinoobliga ang ilang opisyal ng Department of Transportation na mag-commute papasok sa trabaho para raw maunawaan ang pinagdaraanan ng mga commuter. Kaugnay niya, iba pang issue, makapanayam natin si Acting Transportation Secretary Giovanni Lopez. Secretary Lopez, magandang umaga po. Ay, magandang umaga po, Igan, at sa lahat ng mga nanonood ng unang hirit. Kahapon sumakay kayo ng bus sa Commonwealth Avenue. Ano pong inyong obserbasyon at magiging pagbabago sa pagko-commute dyan sa Commonwealth? Tama po yun, no, na nasubukan po natin sumakay ng bus at saka ng MRT3 kahapon. Opo. At talagang napakahirap po at nakakapagod. At kung pwede ko pong sabihin, isang parusa po, parang parusa po ang pagko-commute araw-araw. Dito pa lang po yan sa may Commonwealth. Hindi ko pa po alam yung mga iba't ibang lugar. So, base sa aking obserbasyon kahapon, Igan, kailangan namin gumawa ng drastic measures. Kailangan may sistema. Kailangan magdagdag ng pampublikong sasakyan. So, yun po ang rason kung bakit inobliga ko rin yung mga ibang opisyalis, mga piling opisyalis. Na kailangan nila maramdaman ang tunay na sitwasyon on the ground. Opo. Ano hong reaksyon ng inyong mga kasama dyan sa obligasyon na mag-commute once a week, Secretary? Pagkatapos ko po nilabas yung ating kautusan, kinausap ko naman po sila. At naiintindihan po nila ang ating saloobin. At kampante po ako na sila naman po ay susuporta at gagawin po nila. Full support po sila. Pwede bang malaman anong mga nakita niyong problema kahapon, Secretary? Una po, yung linya. Ang haba ng linya dito sa may Don Antonio Commonwealth. Ang gulo-gulo ng linya. Parang nagipagdigmaan ang mga tao. Kanya-kanyang habol ng sasakyan. Wala po talagang sistema. Yung bike lane hindi na po nagagamit. Ibig sabihin, walang nagbabaston sa mga tao. Kulang po ang pampublikong sasakyan. Mantakin niyo po, Igan, it took me 1 hour para makasakay po. Talagang siksikan. Yung pampublikong sasakyan, ang kapasidad sana parang bus 50 plus 10 standing. Yung sinakyan ko po kahapon, siguro mahigit kumulang, mga 90 kami. At hindi nyo masisisi ang operator, hindi nyo rin masisisi ang mga commuters kasi talagang naghabol sila ng oras. Ibig sabihin, may problema at kailangang ayusin. Simula bukas po, may tigil pasada ang ilang transport group. Ano pong gagawin ng DOTR para hindi gaanong maabala itong mga commuter natin na hirap nga po sa pagsakay? Linggo pa lang, Igan, nakapagpahanda na kami. Ang ating PCG, ang ating PPA, ating road sector, may mga libreng sakay na tayo. Inatasan din natin ng LTFRB na tignan kung anong mga ruta at mga lugar kung saan makakaapekto itong tigil pasada ng mga ibang transport group. At nakausap pa rin po si MMDA Chairman Don Artes at kami po ay nagpapasalamat na pati sila po ay magbibigay din ng mga libreng sakay. Okay, so, good. Nakahanda na po kami, Igan. Okay, good news. Yung love bus, bumabalik na sa kalye, Secretary. Tama po, nagsimula na po tayo maglunsad ng love bus dito sa Metro Manila. Sinimulan po natin dito sa Valenzuela. Ang kagandahan po dito, electric na po ito. Opo. At PWD at senior citizens friendly. At pagdating ng operasyon sa October, libre po ang PWD at saka senior citizen. Full day po ng operations, libre po yan. Sa tulong na rin po ng DSWD. Nagpapasalamat po kami, Secretary Gatchalian. At ngayong September naman po, full day din po, libre po. Sa tulong din po ng operator. Saan ho ang ruta niyan, Secretary? Ang ruta po niyan, Valenzuela, papunta dito sa Batasan, DSWD. Okay. Tapos may isa namang ruta, Valenzuela, papuntang PITX via Rojas Boulevard. Igan, kung masasabi ko na rin lang po, no? Sige. Kinompute po namin kung magkano yung matitipid nila per month. Opo. Sa tingin po namin, makakatipid sila at least 5,000 pesos, 5,000. At sa tingin namin, malaking tulong na rin po ito sa ating mga mamayan. Maglagay na rin kayo ng love bus sa Commonwealth. Nakita niyo yung problema Sa Commonwealth po, may mga pinag-aaralan na po namin yung mga ganyang programa. At isa rin pong inutos namin kahapon sa ating road sector. Pag-aralan na rin kung pwede namin gawing hybrid carousel dito sa Commonwealth. At binigyan ko po sila ng 2 linggo para magbigay ng plano. And we have to coordinate this with MMDA and the LGU also. Okay. Itong inaabangan ng mga estudyante na BIP card, tuloy na sa September 20, Secretary?
Tuloy na po, Igan, sa September 20, we're going to launch yung sinasabi nating white beep card. At ang gagawin po ng DOTR, maglulunsad kami ng 51 printers across the 51 stations of ng ating Riles. Mapa Opo. Line 1, Line 2, Line 3, para hindi na po mahirapan ang ating mga estudyante. Para kung saan sila sasakay at bababa, doon na rin sila kukuha ng kanilang white beep card. At ginawa na rin po naming Sabado upang sa ganon, pagdating ng Lunes, magamit na nila at hindi na sila maantala pagpasok sa eskwelahan. Opo. At kasama po dito ang PWD at saka senior citizen. Senior citizen. Okay. Secretary, update lang po tayo sa nangyari sa LRT2 na aberya ngayon. Tama po, around 11 o'clock kagabi po, may nadiskaril na bagon dito sa may Santolan. Kausap ko po si Administrator Cabrera dyan. Sa around 2:14 in the morning po, naayos natin ang Riles. Ang target po sana natin by 5 a.m. natanggal natin yung bagon. Hindi pa po yata natatanggal hanggang ngayon. Opo. So ang ginawa na lang po natin, nag-utos na po ako ng libreng sakay all the way to Cubao to Recto and Recto to Cubao habang tinatanggal pa namin ang bagon ngayon. Opo. Maraming salamat ating Transportation Secretary Giovanni Lopez. Ingat po. Salamat po, Igan. Thank you. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.